Welcome back dito sa channel natin. Andito na naman tayo sa North EDSA. Update tayo sa iba't ibang mga mega projects na tinatayo dito. Nabalitaan nyo naman siguro ay na-terminate na nga ng Department of Transportation ang kontrata para sa Common Station Project. Final at official na talaga yung pag-terminate sa kontrata at maghahanap na ng bagong contractor na gagawa at tatapos sa proyektong ito. Ilang taon na nga na na-delay ang Common Station Project at hanggang sa ngayon hindi pa rin ito natapos. Ayon pa sa Department of Transportation, sa year 2027 pa matatapos ang proyektong ito kapag nakahanap na sila ng bagong contractor na gagawa nito. Ang bilis ng progress ng bagong Trinoma extension. Kung matatandaan nyo, ito yung dating transport terminal ng Trinoma. At ngayon nga ay magiging extension na siya ng mall at mukhang i-connect pa nga dito sa Common Station. Sana makahanap na agad ng bagong contractor na tatapos sa Common Station Project. Ang MRT7 tuloy-tuloy na nga yung progress. Ito na ngayon ang North Avenue Station ng MRT7. Dito sa baba ng Building B ng Common Station, may entrance din dyan, papasok sa taas. May lobby dyan sa loob at dadaan ka dyan para tumawid dito sa Common Station kung saan pwede kang sumakay ng MRT3 at LRT Line 1. Ito na yung mga poste para sa turnback guideway. Sana matapos na talaga ang Common Station Project. Sobrang delayed na ang proyektong ito. Mas mapapadali na ang pagsakay ng mga commuters kapag nandito na sa isang station, ang LRT1, MRT3 at MRT7. Ito na yung last na ginawa ng contractor bago pa sila na-terminate. Ito yung isa sa mga hagdanan ng Common Station. Ayan, sobrang cute. Opinion ko lang, dapat siguro maluwag ang mga hagdanan dito. Dahil ito nga ay Common Station, last station yan o first station, depende kung saan ka manggagaling. Napakaraming sasakay at bababa dyan. Tapos dalawa pa yung train dito, ang LRT Line 1 at MRT3. So sobrang daming tao talaga yung aakyat at bababa. Kailangan talaga ng maluwag na daanan para hindi magsiksikan. Anyway, baka baguhin din yan ng contractor na kukunin ng Department of Transportation na tatapos sa Common Station Project. Sana DMCI o di kaya EEI na lang dahil expert na sila sa paggawa ng mga train station.
Andito naman tayo sa West Avenue. Ito na nga yung mga poste para sa turnback guideway ng MRT-7. Grabe, sobrang bilis na ng proyektong ito. Inahabol na nga ng San Miguel Corporation na maging operational na ang MRT-7 sa year 2027. Isa sa pinakamaganda na EDSA busway station ang ipinatayo nga ng SM dito sa tapat ng SM North EDSA. Iba talaga kapag private ang nagpagawa ng isang project. Malaking tulong para sa mga pedestrians at mga commuters ang bagong SM North EDSA busway station. Ang footbridge dito ay ginagamit din na tawiran mula dito papunta doon sa SM. Abangan din natin ang ginagawa na bago at modern na EDSA busway station na pinapagawa ng SM sa tapat ng SM Mega Mall. Napakaganda, napaka-modern at maliwalas, maluwag ang elevated walkway dito. Napaka-convenient na pagsakay ng bus dito sa SM North. Sa tingin nyo ba kayang tapusin ng MRT-7 ang 10 mga station kasama na ang turnback guideway na ginagawa dito? Sana talaga maging operational na yan para mas mapadali na ang pag-commute dito sa Quezon City, lalong-lalo na yung mga dumadaan ng Commonwealth Avenue. Sa gabi kasi ang hirap sumakay dyan, punuan yung mga bus at mga modern jeepney. Ito na nga ang progress ng North Avenue Station ng MRT-7. Sana matapos na ito, 1.5 taon na lang ang deadline. Sumasabay din dito sa MRT-7 ang expansion ng Trinoma, pati na ang major renovation ng buong mall. Pumasok na tayo dito sa loob ng Trinoma kasi nga biglang bumuhos ang malakas na ulan. Tuwing hapon nga ay umuulan na. Ayon pa sa Pag-asa, opisyal na nga na nagsimula ang habagat season at sa mga susunod na linggo, idideklara na ang rainy season.
Wow, eto na nga, andito na tayo sa atrium ng Trinoma. Nagsisimula na nga ang major renovation. Tinakpan na yung ilang mga poste dito, pati na yung center stage. Ano kayang gagawin dyan? Major transformation nga ang mangyayari dito sa Trinoma. Kasama ito sa 13 billion redevelopment ng mga Ayala Malls. Subukan natin pumunta sa Sky Garden, tingnan natin ang latest na progress sa ginagawang renovation. Sinarado na pala itong buong Sky Garden para sa major renovation. Napakalawak din kasi ng Sky Garden dito sa Trinoma. Nung last update natin, kalahati lang ng Sky Garden ang sinara. Pero sa ngayon nga, eto na, buong Sky Garden na talaga. Pero may sneak peek naman tayo kung ano magiging itsura nito kapag natapos na. Wala na ngang open area dito, lahat ay nakasarado na. Pati dito sa Mindanao Avenue entrance, sarado na yan. Konti na lang yung dadaanan mo papasok sa loob ng mall. Ang North Avenue entrance ay sarado na talaga, matagal na. Ginagawa na kasi doon yung extension ng Trinoma. Ang mga Ayala Malls ay puro automatic doors. By the way, may announcement na pala, magbubukas na ang Ayala Mall Circus South sa December 2025. Parang Trinoma din ang design ng atrium. So abangan natin yan. Napanood nyo naman siguro yung last update natin doon sa Ayala Mall Circus South. Malapit na matapos yung mall na yon. Dito pala sa atrium magkakaroon ng giant 3D billboard at yung ceiling na yan babaguhin din yan. Anong masasabi nyo sa mga proyektong ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon.
Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-share ang video ito at mag-subscribe para sa daily updates. Thank you for watching.